Wabarakatuh. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpala. Tayo ay pinagpala niya sapagkat tayo ay nagsama-sama na naman sa araw ng sa araw ng tama po. Sabado na pala ngayon dahil tapos na ang Maghrib. Pero sa atin bilang mga Pilipino, nasa isip pa rin tayo ng Sabado yata ngayon Biyernes pa rin yata ngayon. So alhamdulillah, kanina nagjuma tayo sa sino mang pumunta sa Yaumul Jumu'ah. Kanina doon sa aming pinagsarahan ay yung paalala sa atin ay patungkol sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang batas na dapat sundin kundi yung batas ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanyang paalala sa atin ay ang pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Pagsamba na walang pagsamba maliban para sa Kanya. At pinapaalalan tayo kapag may mga suliranin, faruddu lillahi wa rasuli. Sabi nung nagpaalala sa atin, kapag may mga problema, may mga bagay na hindi pagkakaunawaan, huwag kayong pumunta sa anumang bagay, kundi puntahan nyo ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala na itunuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang paksa natin ngayon ay hindi katulad ng nakaraan na patungkol sa kaalaman, dahil medyo nalalapit na yung tinatawag na Christmas season, di ba? December na, pumasok na yung December. So, marami bang bagong mga Muslim ngayon? Ano ka ng mga kamay? Yung mga bago lang, yung mga pumasok sa 5 months. 5 months hanggang ngayon, yung bago lahat. Matagal na bro, ilang buwan na? Bago pa lang. So talagang maraming bago. So kaya kailangan natin maunawaan bago dumating yung December. Dahil sariwa pa rin sa atin yung tinatawag na Pasko, New Year. So ito'y paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat napaka-presko. Baka sayang yung tinatawag na pagsasaksi natin, pagsyahada natin, yung pagyakap natin sa pananampalatayang Islam. Sayang, dahil bakit? Kayo ay mga tinatawag na mga batang bagong silang, mga totoong born again. Hindi yung mga born again na nalalaman natin sa Kristyanismo. Ito po yung totoong born again. Kayo po ay katulad ng isang batang bagong silang, ay isang sanggol na bagong silang, na kung saan walang bahid kasalanan. So anong ibig sabihin mga kababayan? Kung sa Kristyanismo ay merong tinatawag na manang kasalanan, bago siya isinilang, at nang siya isinilang, ay meron na siyang kasalanan. Diba? So, parang wala man lamang ibig sabihin na yung Diyos na kanilang pinapaniwalaan, hindi makatarungan. So, ito yung paniniwala na kung saan hindi ka pa nga nakagawa ng bagay na mabuti o masama, meron ka ng kasalanan. Samantalang sa Islam, ang tao o ang bata na wala pa sa tamang pag-iisip, hindi niya naunawaan kung ano ang tama at mali, ito po ay walang bahid kasalanan. Walang bahid kasalanan. So, laging pinagmamalaki ng Christian, hindi, may manang kasalanan talaga. Hindi nag-iisip, pas gusto niya yon. Samantalang, bakit niya alamin ng Islam? Sa Islam, walang kasalanan ang bata hanggat wala sa tinatawag na puberty. Yun. So bakit hindi pag-isipan ng tao? Ano ba alin ang totoo? Kung ikaw mag-isip ka, dito muna ako sa walang kasalanan. Kaysa dito, common sense na ang bata hanggat hindi ito dumating sa tinatawag na puberty, ibig sabihin, yung meron na siyang pagnanasa, meron na siyang tamang pag-iisip, ay hindi po sinusulat ang kanyang mga ginagawa. So ibig sabihin mga kababayan, sa mga yumakap sa pananampalatayang Islam, ito po ay huwag niyo pong sayangin. Kayo po ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga yumakap sa pananampalatayang Islam na binura ang kanyang mga kasalanan. Yung mga masasama niyang kasalanan na gawa nung nakaraan ay pinalitan pa ng kabutihan. Allahu Akbar. So saan ka? Dito ako sa merong kasalanan. Bakit?
Yun ang yun ang paniniwala namin. Tama na. So hindi po ganun basta-basta ang dapat na pagtanggap sa isang bagay. Dahil kailangan may ebidensya. Kung ang mga pulis nga o yung mga nasa tinatawag na nakakaalam ng batas, hindi nila hinuhuli ang isang taong walang kasalanan, abay mas mainam pa yung tao kaysa sa Diyos. Yung Diyos walang pag-iisip, hindi makatarungan. Bakit? Yung kasalanan ni Pedro, damay pati si Juan. Ay, hindi po ganun sa Islam. Sa Islam po, fair. Kaya nga, isa sa pangalan ng Diyos ay adil. Siya ay makatarungan. So mga kapatid, mga kababayan, malinaw po ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na po sa lahat ng mga kapatiran, paalala sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walang mainam na salita, walang mainam na tagapagsalita, tagapagbalita at tagapagbigay ng paalala o advice sa atin, kundi ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang banal na Quran. Walang mainam na libro kahit pagsama-samahin ang lahat ng libro sa buong mundo. Kahit yung pinaka-the best novel, the best seller, yung pinakamagaling gumawa ng mga libro, wala po yan. Isang ayat, isang bersikulo ng Quran na mabasa mo, salita ng Diyos, patnubay. Samantala, yung mga libro na sinasabi nilang napakagandang basahin pag binabasa mo, lalo na pag mayroong mga love story, lumilipad na yung utak mo. Inaabangan mo yung susunod na pahina. Ano na ang mangyayari? Ha? Ano ba? Makukuha na ba niya si ganito? Di ba? Yan ang nasa isip natin minsan. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Quran ay salita ng Diyos. Saan ka makahanap ng isang bagay? Bigyan ko kayo ng sample. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah indahu ilmu sa'at wa nunazzilu minal gaita wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun ma taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun kabir. Ito yung mga ayat o bersikulo na kung saan, kung panghawakan natin mga kakapatid, mga kababayan, tunay na matindi ang pinanghawakan mong paniniwala sa nag-isang Diyos na tunay. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin? Sa pinakamalapit na kahulugan? Sapagkat pag sinabi ni Allah, kailangan basahin natin yung Arabic. Isa ito sa batas ng pag-aral ng pagsasabi. Pag sinabi ni Allah, kailangan alam mo yung kanyang Arabic. Dahil pag sinabi mo ito, sinabi ni Allah, binasa mo yung Tagalog, at sinabi mo yun, pero hindi yun ang sinabi ni Allah. Dahil ito ay pinakamalapit lamang na kahulugan. Kaya nakakatakot, pag tinanong ka, ano sinabi ni Allah sa Quran? Basahin mo sa Arabic. May mga nagsasabi, pangit naman, nag-Arabic, Tagalogin mo na lang. Ano naman May mga ganun. Bakit kaya? Kasi hindi marunong bumasa ng Arabic. Ayaw niyang masapawan siya. May mga ganung tao. Isipin mo, wag mo isipin yun. Ang isipin mo, yung parusa na maaring gagawin sa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat mag-aral tayo, magbasa man lamang. Kahit na, yung basa mo, ano ba ito? Inna laha, indahu. Yung bang hirap na hirap ka, pero the best na reward sa isang nagbabasa ng Quran, ay yung nagbabasa siya, yung mapalapit siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung gusto niyang matutunan yung kanyang salita, pero nahirapan siya, double ang reward. Kaysa sa isang magaling magbasa ng Arabic. So bakit ka nahiyang mag-aral ng Arabic? Ito'y salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang batas na dapat nating maunawaan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan si Allah lamang ang may kaalaman sa huling oras, sa araw ng paghukom. Pangalawa, si Allah lamang ang nakakaalam kung kailan papatak ang ulan. Diba? Ang araw ng paghukom, maraming, diba, naghahanda, araw na ng paghukom. Nung May lang, may naghahanda na. Diba? Nung 2000, may naghahanda na, araw na daw ng paghukom. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang nakakaalam ng araw ng paghukom, yung oras na yun, maliban sa kanya. Kaya ang Muslim, hindi nag-aalala, dahil yung mga tanda ng mga minor signs at ang major signs, sinabi na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung mga minor signs? Babae maging lalaki, lalaki maging yes. babae.
Ano pa? Pagsikat ng araw na baliktad na. Major yan, major. Yung pag-inom ng alak. Yung pambababae at panlalaki. Ang komunikasyon ay haabot kamay na. Yes. Ito yung isa sa mga minor signs nangyayari na. Ibig sabihin, tapos na yung minor signs, papasok na yung major signs. Kaya nga sabi nga ng sabi nga ng mga nag-aaral ng satellite, yung araw, di ba? Sabi nga ni brother, darating yung araw, hindi na sisikat saan? Sa sinisikatan sa silangan. Lalabas na sa kanluran. So pinag-aralan nila, lumalayo na ito. Papunta doon sa kanluran. So ibig sabihin, papasok na tayo sa tinatawag na hindi natin alam kung kailan ito. So ito, hindi nag-alala ang Muslim kung kailan, dahil bakit? Kumpleto ang Quran. So kung wala ang Quran, anong mangyayari sa atin? Maliligaw tayo. Kaya ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang nakakaalam kung kailan mamamalisbis o papatak ang ulan. Kahit mayroon pang tinatawag na weather inaalam nila kung kailan uulan. Masasabi nilang uulan itong araw na ito. Pero hindi alam kung anong oras. Hindi alam kung anong oras. Walang tiyak na talagang yun ang mangyayari sa araw na yun, sa oras na yun, ibig sabihin na yun ang mangyayari sa araw na yun. Pangatlo, sabi nila subhanahu wa ta'ala, si Allah lamang nakakaalam kung ano ang nilalaman ng sinapupunan ng isang babae. Siya lamang ang nakakaalam kung ano ang nilalaman ng sinapupunan. Kaya nagyabang ngayon yung medisina. Nalalaman na po ngayon, high-tech na po ngayon, may mga machine na po na nalalaman kung babae o lalaki ang nasa loob ng sinapupunan ng isang babae. Hindi yon ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat nalalaman niya yon after 4 months, kasi si Allah, ang Quran, ang hadith, malinaw, sinabi niya, pagdating ng 4 months, tao na ang nasa loob. Anong ibig sabihin? Si Allah lamang nakakaalam, dahil pagdating ng 4 months na yon, sinusulat kung ano ang kanyang buhay sa mundo, either sa paraiso o sa impyerno siya. Kung ano ang kakainin niya, hanggang saan ang kanyang edad. So lahat ng pangangailangan niya, sinulat na sa loob ng 4 months na yon. Ibig sabihin, si Allah lamang ang nakakaalam kung ano ang kanyang kapalaran, kung ano ang kanyang kadar. Then, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa tadri nafsum madha taksibu gadan. Walang nakakaalam, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa iyo sa kinabukasan. Meron bang nakakaalam sa iyo kung anong mangyayari sa kinabukasan mo? Ang ganda ng hanap buhay ko, Brad. Pagkatapos kong sumikat ngayon sa pagiging artista, medyo kailangan ko nang pumasok sa maging player naman ng basketball. Doon, pagkatapos niya, Brad, medyo mahina-hina na ngayon sa basketball, matanda-tanda na tayo, papasok tayo sa politika. So, Brad, ang pinakahangad ko ay maging presidente. Naging mayaman ang isang tao. Pag ako ay naging ganito, Brad, walang makakasira ng aking buhay. Pero, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa iyo sa kinabukasan. Ilang hari at presidente na ang anong nangyari? Si Gloria Arroyo, nagsasaya nung una. Pero ngayon, tinutulog siya. Pangalawa, yung dating hari ng isang bayan sa Iraq. Anong nangyari? Ngayon, sa Libya. Di ba? Maraming pangyayari na kung saan pinapalitan ang buhay ng tao. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa iyo sa kinabukasan. Hindi mo alam kung baka bukas wala ka na sa mundong ito. Hindi mo alam, masaya ka ngayon, yung pala may pagkakaroon ka ng bagay na pangyayaring hindi mo sukat akalain. May mga bagay na dumarating na mabuti, may mga bagay na dumarating na masakit. So, ito'y paalala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panghuli, anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, umatad din nafsun bi ayyi ardin tamut. Walang nakakalam
kung saang lugar tayo aabutan ng kamatayan. Walang nakakaalam kung saang lugar tayo aabutan ng kamatayan. So hindi natin alam, iwas ka ng iwas sa isang bagay. May mga taong nagtatago sa pinakamaganda niyang bahay, pader ang pagitan, may mga security pa, pero hindi niya alam ang papatay sa kanya ay nasa loob din ng bahay. Kapatid niya, nanay niya, tatay niya, o sino ba? Walang nakakaalam. O maaring yung building yun ay gumuho. Walang nakakaalam kung saan ka mamamatay. Ito'y paalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat bakit mga kapatid? Sapagkat sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba nafsahu hawahu wa tamana ala Allahi amani. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakabobo, ang pinaka-intelihente o matalinong tao, ibig sabihin, ang pinaka-intelihente, matalinong tao, ay yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung taong inihanda niya ang kanyang sarili at gumawa ng mga bagay sa mundong ito bago pa man dumating ang kanyang kamatayan. Ibig sabihin, inihanda niya ang kanyang buhay para sa kanyang buhay sa mundong ito para sa darating na kabilang buhay. So, ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang intelihenteng tao, yung matalinong tao, inaalam niya kung ano bang buhay niya. Tama na ba itong ako ay naniniwalang may Diyos? Tama na ba na ako ay dayain? Basta't merong grupo, meron akong grupo ng, halimbawa, born again man yan, o yan may grupo ng mga tinatawag na GIL, Jesus is Lord, or grupo ng mga taong, halimbawa, yung mga fraternity, tulad ng mga Mason, Tau Gamma, o yung mga gumagawa ng grupo-grupo para pupunta sa lugar ng mga kusan para masabing may grupo lamang, grupo ng mga Ilonggo, grupo ng mga ganito, grupo ng mga Ilocano, o grupo ng mga Tausug, Maranao, Maguindanao. Yan ba? Hindi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito'y paalala sa atin ni Propeta Muhammad SAW. Ang pinaka-intelihenteng tao, ang matalinong tao, yung nag-aanda siya sa kanyang buhay sa mundong ito, na alam niyang siya'y mamamatay, inaanda niyang kanyang sarili para sa kabilang buhay, dahil alam niya ay merong paraiso at merong impyerno. Ito ang kinatatakutan dapat ng isang tao. Merong impyerno at merong paraiso. Kaya nga meron tayong every Thursday meron tayong lecture every Thursday about paradise and hell, tungkol sa paraiso at impyerno. Kaya ang mga kapatid na pumupunta dito na nag-aaral tuwing Huwebes, nagkakaroon sila ng idea, nagkakaroon sila ng lakas loob, dahil naintindihan niya ano yung paraiso, anong impyerno. Intelihenteng mga tao, mga Muslim, matatalinong mga Muslim. Bakit? Abay, inihanda nila ang kanilang sarili. Inaalam nila, o nga, pupunta ako sa kabilang buhay. Ano ba meron sa kabilang buhay? Meron palang paraiso at impyerno. Totoo pala ito. So, pag gusto kong pumasok ng paraiso, maraming gusto pumasok ng paraiso. Kaya, pag mayroong mga inutos na gawain, ginagawa niya. Pero at the same time, nakakagawa rin siya ng kasalanan. Kaya, imbes makapasok sa paraiso, napipigilan ang pagpasok sa paraiso. Bakit? Dahil nakalimutan niya na ang paggawa ng kasalanan ay kukontra sa paggawa niya ng kabutihan. Kaya siya ay napasok sa impyerno. Ibig sabihin, pag alam natin ang patungkol sa impyerno, hindi natin maisip yung paraiso. Na maisip mo, hindi na ako makapasok sa paraiso dahil sa dami ng mga bagay na nalalaman ko na ginagawa ng mga tao na ito papunta sa impyerno. Lahat ng ginagawa ng tao habang siya ay hindi Muslim, kahit gumawa pa siya ng kabutihan, tumulong sa kapwa-tao, hanggat ang kanyang pagsamba ay pagsamba mula sa nimika ng isip at ginawa ng kamay, tunay na siya ay papasok sa impyerno. Sinong tinutukoy natin mga kababayang bagong Muslim?
Protestante at Yung mga Hinduism. Yung mga Hindus, sinasamba ang maraming Diyos-Diyosan. Meron siya yung tinatawag na Diyos na kung saan si Rahman. Ibig sabihin, yung Diyos nila na maraming ulo at maraming mata. Pag namatay ka, incarnation. Lilipat ka lamang sa isang bagay at muling mag-umpisa ang buhay. Napakasarap ng buhay, hindi pa parusahan. Pero napakainam nila. Dahil bakit? Pag namatay ka, yung kaluluwa mo papasok sa tinatawag na atmahin doon sa katawan ng Diyos at magiging Diyos yung kaluluwa mo. Samantala naman, ang kabaligtaran ng Hindu sa Christian, yung Kristyanismo naman, yung Diyos ay nag-incarnate pababa, naging mababang tao. Ibig sabihin, Diyos naging tao. So, lahat ito hindi mo maunawaan saan Diyos na naging tao na magiging Diyos o Diyos na naging tao. So, ano ang pinakamainam? Saan ang pinakamainam na sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating maunawaan, mga kapatid? So, ibig sabihin, kailangan maunawaan natin the intelligent person ay yung matalinong tao, ay yung naghahanda kung ano ang kanyang kahinatnan sa kinabukasan. Pangalawa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya dito, wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu. Ibig sabihin, ang pinakabobong tao, the most stupid person, ang pinakabobong tao, the most stupid person o bobang tao ay yung walang pakialam kung ano ang mangyayari sa kanya sa kinabukasan. Yung taong sinusunod niya ang kanyang pagnanasa, ang kanyang kagustuhan. Wala siyang pakialam kay may reliyon o wala, kay may grupo o wala siyang pakialam. Ito ang nangyayari sa Pilipinas. Kay ano man ang reliyon na kanilang itatayo, kay ano mang grupo ang gusto nila, walang pakialam. Kaya anong nangyayari sa atin sa Pilipinas, mga kababayan? Kahit yung asawa ni kabayan ay kilalang may asawa, dahil walang batas na pinagbabawal, Brad, ayaw po't agawan na akong asawa. Inagaw ang asawa ni kumpare. Walang batas. Kahit mabuntisan ang isang 13 anyos ng isang 13 anyos at pinagmalaki ng isang lalaki, nakuha ko na si Maria. Susunod naman, ang kukunin ko naman ay yung si Lisa. Nagmamalakihan. Pag nabuntis, iiwanan. Sino ang problema? Magulang. Walang pakialam ang gobyerno. So, habang ang batas ay hindi batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na hindi magkakaroon ng kapayapaan ang bawat isa. Kaya sabi ni Propeta Muhammad SAW, ang pinakabobong tao ay yaong sinusunod niya ang kanyang pagnanasa. Yaong sinusunod niya ang kanyang pagnanasa, ang kanyang sariling nais. Kaya ito'y paalala sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa mga bagong Muslim. Merong 3 bagay na kailangan maunawan natin ang 3 bagay na ito. Yung 3 bagay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kababayan, na kapag naunawaan mo, napakalaking tulong sa atin. Ang 3 ito, tigdadalawa, laging magkakasama. Una, pakinggan natin ang subject natin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa isang ayat, sabi niya, isa sa mga pinapaalalahan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, laging magkasama, atiullah wa atiur rasul. Sundin natin si Allah at sundin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laging magkasama ang dalawang ito. Pag susundin mo si Allah, sambahin mo lamang siya, kailangan mo ding magsagawa ng mga bagay na gawain ayon sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsala kayo, magdasal kayo, sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng nakita niyo ako kung paano magdasal. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng gumawa ng bagay na pagsamba kung hindi
sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito mapapansin natin na si Allah subhanahu wa ta'ala, mapapansin natin si Allah subhanahu wa ta'ala ang unang binanggit. Pero merong pinakamatinding ayat na dapat nating maunawaan o versikulo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Abudullah wala tusriku bi syai'an wa biwalidayni ihsanan. Dalawang ayat na napakabigat. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, unang inuutos sa atin, sambahin lamang ang nag-isang Diyos na tunay. At huwag maglagay ng katambal kahit katiting kahit anumang bagay. Mga bagay na kahit anong maisip mo na ginawa mong Diyos, tanggalin mo yan. Dahil ang Diyos walang katangiang katulad ng tao, bagay, hayop, kaluluwa, espiritu, anghel, propeta. Walang katangiang ganun ang Diyos. Ang Diyos, si Allah, ay hindi katulad ng nasa isip natin kung ano man yan. Hindi natin alam kung ano ang nasa isip ng Kristyanismo. Lahat ng iba't ibang uri ng Kristyanismo, yan po ay walang katotohanan. Kung ano man ang nasa isip ng Budismo, Hinduismo, Magyarismo, yan po ay walang katotohanan. Maliban kung ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay walang katulad, walang kagaya, walang hanggan. Pag sinabing walang hanggan, hindi kayang abutin ng ating pag-iisip dahil walang hanggan. Pag binigyan mo siya ng katangian na siya ay nagkaanak, naging tao, binigyan mo na siya ng hangganan. Dahil ang hangganan, hindi kayang arutin ng pag-iisip. We never encompass by our mind. Hindi kayang abutin ng ating pag-iisip, ng ating isipan. Tayo ay mapapagod, mga kababayan. Tayo ay mapapagod. Kaya pinaalala natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin lamang ang nag-isang Diyos na tunay. Yun ang pinakamainam na unang gawain ng isang Muslim. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Alamin nyo, dapat yung malaman katotohanan siya. Walang Diyos maliban kay Allah. Wastagfir lidambik. At pagkatapos kayo ay humingi ng kapatawaran. So ang pagsamba sa nag-isang Diyos na tunay, kailangan clear. Dahil baka naniniwala pa tayo kay Jesus Christ, sineselebrate pa natin yung Christmas time. Napakalaking kasalanan, mga kapatid. Dahil yan ang tinatawag na pagtatambal. Ang December, ito ay created by the mind of the Christians, na kung saan iniligaw ang mga Kristiyano ng mga ibang dominasyon ng mga tao ng mga nauna. So ito'y paalala sa atin, mga kapatid, kung paano ang tinatawag na Ashura na malapit na, di ba? Yung paalala sa atin ni kapatid na Saad. Dahil ito po ay inuutos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong dahilan? Anong dahilan bakit tayo mag-aayuno sa buwan ng Muharram? Itong buwan ng Muharram, di ba? Malapit na. Muharram na ngayon. So sa either tayo ay magpapasting, kaya yung 3 days yan, nandun sa gitna yung 10. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpapasting minsan. Ang mga mananampalatayang mga Saba, tayo, sila ay nagpapasting ng 9 to 10. Minsan naman 10 to 11. Hindi nawawala yung gitna. Mawala man ang una at ang huli, ang gitna ay hindi. Pag kinumbay nila, either 9 or 10 or 10 or 11. Dalawa. Either isa or dalawa. Ganun ang ginagawa na pag-aayuno. Ang tanong, bakit nag-aayuno sila? Dahil nung kapanahon ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, after ng hijrah, nung nag-hijrah ang Propeta Muhammad sallallahu, dahil merong ayat, bakit kailangan mag-hijrah ang tao? Nag-hijrah si Propeta Muhammad sallallahu dahil sa kapanahon ng may kautusan na kapag hindi na isagawa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu na ipinaliwanag ni Umar radhiyallahu anhu, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu, narinig niya, sabi niya, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adaqul iman. Ibig sabihin, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu,
sino man ang makakita ng mungkar, ng kasamaan, kailangan baguhin niya sa pamagitan ng kanyang kamay. Ibig sabihin, ang tinutukoy, kung ikaw ay nasa tinatawag na ikaw ay nasa batas, pero hindi tayo ang nagbibigay ng batas, kundi yung mga nasa batas, ang gobyerno. Kung hindi mo kaya, sabi niya, pain lam yastati, kung hindi mo kaya, pabilisani, sa pamamagitan ng ating dila. Ito ang kaya natin, ang magsalita. Paalalanan ang sangkatawan, musliman o hindi, na tayo ay mamamatay. Ang mga gawain natin na hindi gawa sa Islam, lahat yan ay hindi katanggap-tanggap at tayo ay mapaparusahan sa impyerno. Pinapaalalanan natin ang lahat ng tao. Kaya ng dila. Kaya natin magsalita. Kaya ang pinaka-the best na tao, suporta sa sinabing ng hadith na yon. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ang pinakamainam, hindi yung mga taong magaling magsalita, magaling mandaya ng mga tao, magaling mga broadcaster o magaling kumanta, kundi ang pinakamahinam na tao yung pinapakilala niya ang kanyang Panginoon na si Allah. Siya ay nagpropagate. Pinapakilala niya ang kanyang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala at gumagawa ng kabutihan. At sinasabi niya, isa sa mga sumusuko sa kalooban ng Diyos na si Allah bilang isa sa mga Muslimin. So ibig sabihin, ito ang the best na kaya ng tao. Pangatlo, kung hindi mo kaya, sabi ni Propeta Muhammad sallam, "Fa'in lam yastati fabi kalbihi." Kung hindi mo kaya, isa puso mo na lamang. Isa puso mo na lamang. At yan ang mahinang pananampalataya. Ibig sabihin, si Propeta Muhammad sallam at ang mga sahaba, hindi mahina ang kanilang pananampalataya. Pero sa kanila nang galing ito, sila ang nagsabi nito. Ang tinutukoy, paliwanag ng mga ulama, kapag hindi mo kaya pigilan ang mga tao at kayo ay pinopersecute, that is the time to make an hijra. Kaya nag-hijra ang Propeta Muhammad sallam at ang mga sahaba. Ibig sabihin, umalis sila sa Makkah at pumunta ng Madina. Yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung hindi mo kayang pigilan ang mungkar, ang kasamaan, kailangan umalis ka dyan. Umalis ka. Kung ikaw ay pinapersecute, pinapahirapan, umalis ka. Kung nandyan ang pag-inom ng alak, pambabae, lahat ng bagay, umalis ka dyan. Umalis ka. Ganon, ibig sabihin ng pantukoy doon. Dahil kung hindi mo kaya, isinasapuso mo na lang. Dahil darating ang panahon, pag isinasapuso mo na lamang ang ginagawa ng ating mga kababayan, pagsamba sa rebulto, pagsamba sa mga propeta at mga espiritu, darating ang panahon, hindi tatanggapin ang iyong panalangin. Kaya nang nag-isang Propeta Muhammad sallam, 2 years after, bago na ang tinatawag na pag-ayuno ng obligatory, ang Ramadan, napansin niya ang pag-ayuno. Sila ay nag-aayuno nung kapanahonan nila, nanadapnan nila ang mga Yahud, ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay nag-aayuno. Nung tinanong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit kayo nag-aayuno? Sabi nila, nag-ayuno sila bilang pag-alala kay Moises, dahil sila ay niligtas ni Moises laban kay Pero, kay Paraon, nung binuksan ang dagat para makadaan ang mga Bani Israel, yung mga anak ni Israel, hindi Hudyo Bani Israel. Iba yung Hudyo. Yung Hudyo, isa sa mga anak ni Israel o ni Jacob. Israel ang pangalan niya sa tinatawag nila, pero Jacob ang kanyang pangalan na tunay. So anong ibig sabihin mga kapatid, mga kababayan? Nung iniligtas sila, sinabi ng mga Hudyo, kaya sila ay nag-ayuno. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masigit tayong may karapatan mag-ayuno. Sila ay nag-ayuno ng araw na yun ng Yaumul. Anong araw? Hindi, anong araw?
Araw ng Sabado. Sabado nag-ayuno ang mga Hudyo. Kaya, ang Christian ay nag-ayuno ng Biyernes. Tama. Takot sila sa Biyernes. Yung Christian takot pag Biyernes. Naku, lalo na pag 13 ngayon. Naku, delikado tayo ngayon. Naku, Biyernes ngayon. Huwag kang gagawa kahit ano. Biyernes ngayon, nakakatakot. Ano ang the best day? The best day is Friday. Yun ang hindi nila alam. The best day is Friday. This day, Adam alayhi salam created by Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha si Adam alayhi salam ng Yawmul Juma'a. At Friday din ibinaba. At sa araw ng paghukom, isa sa mga tanda ay ang araw ng Yawmul Juma'a. Kaya tayo ay laging nag-ipon sa Friday. Kasi hindi natin alam, baka ang Friday, subhanallah, hindi natin alam. Allahu alam kung kailan ito. Kaya ang the best day, nandito tayo sa gitna. Either kukunin natin yung una at pangalawa. Lagi, ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, kahit ito nag-ano, ayuno, to oppose the Jew and the Christians. Para sila ay kontrahin dahil sila ay mga sumusuway sa gawain ng mga propeta. Tayo ang tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga Yahud, nung iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinakita ang miracle. Anong ginawa ng mga Hudyo, ng mga Israel, ang mga grupo ng Hudyo? Isa sa mga anak ng Israel, gumawa ng rebulto, yari sa ginto. Gumawa sila ng rebulto, samantalang kitang-kitang kapangyarihan ng Diyos, binuksan ang dagat, iniligtas sila, gumawa pa sila ng sarili nilang, umiisip sila ng pamamaraan ng isip at nilikha ng kamay. Yan ang sinasabi. Ang Diyos ay hindi kayang likay ng isip at gagawin ng kamay. Ito ay gawain ng Christian at ng mga Hudyo at ng mga Hindu, ang Buddhism, lahat ng uri ng reliyon. Ang kanilang Diyos ay nilikha ng isip at kamay. Kaya kung ikaw ay ganun, binigyan mo ng hangganan ng Diyos, wala nang kwenta ang buhay mo. Kahit ikaw ay isang Muslim, kung meron kang paniniwala kahit katiting, ay, anong ngayon? July ngayon? Leo pa naman ako. Ikaw ano? Scorpion ako. Ano sinabi dyan? Sa araw na ito, sabi dito, yung mga ipinanganak ng Hulyo ay makakatagpo siya ng magandang babae na magkakagusto sa kanya. Siya ay, ang tanda ay titingnan po siya. Naku, napakaganda nito. Horoscope pa. Niloloko tayo. Ibig sabihin ng gumagawa ng horoscope, para ring Diyos, alam niya ang mangyayari. Ang daming pinanganak ng Hulyo, ang daming pinanganak ng Scorpion, kung totoo yung mga yan. Pero yung mga kapatid, mga kababayan, to open our mind, para maintindihan natin, ang Diyos ay Diyos, hindi kayang isipin ng mga tao. Niloloko tayo ng mga yan para tayo din ay waswas ni Shaitan para iligaw ang tao. May mga nanghuhula. Uy, makakapag-asawa ka pa ng isa. Totoo, nakasulat yun, makapag-asawa ka pa ng isa. Paano kung mangyayari? Paano kung mangyayari makapag-asawa ka? Makapag-asawa ko. Ito, anong buhay mo, nakita ko, makapag-asawa ka pa ng isa. Ibig niyong sabi po, magiging dalawa ba ang asawa ko? So mga bagay na nanghula, horoscope, lahat po yan ay walang katotohanan. Ililigaw tayo ng ganung paniniwala, mga kapatid, mga kababayan. Paalala po ito. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang pagsamba ay kay Allah lamang. Abudullah wala tusyriku bihi syai'an. Sambahin nyo lamang si Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayong maglagay ng katambahan. Huwag nating sasambahin si Jesus, sumakaya nawa ang kapayapaan. Bakit, mga kababayan? Bakit hindi sasambahin si Jesus? Sapagkat si Jesus sumana nawa ang kapayapaan po. Siya po ay kailanman ay hindi po niya sinabing siya ay Diyos o siya ay anak ng Diyos. Malinaw po ang sinabi ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kaya ito po ay paalala sa atin, mga kapatid, mga kababayan. Ngayon, pangalawa, ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ito yung una, ha? Abudullah wala tusyriku bihi syai'an.
wa biwalidayni ihsanan. So in-explain natin yung una, at pag sinabing asambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, kasama doon sa loob na yun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil hindi ka pwedeng magsyahada na hindi mo binanggit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ay binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na karapatan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng propeta at ng mga sugo. Si Propeta Muhammad lamang po ang binigyan ng katangian na kapag binanggit mo ang pangalan ng Diyos na si Allah, ay babanggitin mo rin ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anong ibig natin sabihin mga kapatid, mga kababayan? Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na ginawa ng mga Hudyo ng kapanahonan na sila iniligtas, inulit po ng mga kababayang Kristiyano sa panahon natin ngayon. Inulit po nila. Kaya yun po ipaalala sa kanilang panahon hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya ito'y paalala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagsamba sa mga bagay-bagay, maging niyan man ay espiritu, ay napakalaking kasalanan. Pangalawa, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa biwalidayni ihsanan. Pagkatapos mong sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tratuhin nyo ang inyong mga magulang ng merong respeto, pagmamahal. Lahat ng bagay bilang isang ina ay kailangan gawin mo ito sa iyong mga magulang. Ano ibig sabihin mga kapatid? Nakakalimutan natin ang versikulong ito. Tingnan mo ang karapatan na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos mong sambahin ang nag-isang Diyos na tunay, pangalawang utos niya, respetuhin mo ang iyong magulang. Maging yan man ay Kristiyano, kaya man hindi mo kapanampalataya, basta't magulang ang pinag-uusapan. Irespeto mo ang iyong magulang. Pero nagagawa ba nating respeto ang ating mga magulang? Ito ang isang sa malaking problema natin ngayon. Nakakalimutan natin respeto ang ating mga magulang. Kahit samba ka pa ng samba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero ang magulang mo ay iyong pinabayaan, tunay na ikaw ay papasok sa impyerno. Sabi nga ng isang sahaba, Ya Rasulullah, sabi niya, ano po ba ang mainam po ba ito yung aking gagawin para ako ay makapasok sa paraiso? Sabi niya, paano? Sabi niya, sabi niya ni Propeta Muhammad sallam, sabi nung sahaba, anong ginagawa mo? Sinasamba ko si Allah subhanahu wa ta'ala nang walang katambal. Yan ang dapat. Pangalawa, tinatayo ko ang pagdarasal. Waqimus sala. Pangalawang, pagsasaksi. Napakagandang gawain. Pangatlo, sabi niya, ako ay nagbibigay ng saka o sadaka, ikapu, sa pinakamalapit na kahulugan. Pangapat, ako po ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Panglima, ako po ay mag-hajj kung meron akong kakayanan. Ako ba ay papasok sa paraiso? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay papasok sa paraiso kung ginalang mo ang iyong mga magulang. Dahil pag hindi mo ginalang ang iyong mga magulang, ikaw ay papasok sa impyerno. Ang ibig sabihin mga kapatid, bakit sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yusrika bihi la yaghfiru wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, sino man ang maglagay ng katambal sa akin ay hindi ko siya patatawarin, at pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kasalanan maliban doon sa pagtambal. Patatawarin ang lahat ng kasalanan basta hindi lamang umabot sa pagtatambal. Liman yasha, sa sino mang kanyang nais. O anong ibig sabihin mga kapatid, mga kababayan? Anong ibig sabihin? Pinapatawad pala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kasalanan. Pero bakit sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay papasok sa impyerno? Dahil ang tao hanggat hindi niya ginagalang ibinibigay ang karapatan ng kanyang mga magulang, hanggat hindi siya tinuturuan ng kanyang mga magulang, o hanggat hindi niya sinusunod ang kanyang mga magulang, pwede pala natin kontrahin ang ating mga magulang sa isang bagay na pagsuway kay Allah. Kung tuturuan tayo ng magulang natin na sumuway sa Kanya, sa batas ni Allah,
yun lamang ang hindi natin susundin. Halimbawa, pinapasamba tayo sa mga rebulto, sa mga propeta, sa espiritu, o sa mga bagay-bagay na kung ano man, yan ay dapat nating iwasan. Pero, sa tinatawag na pagsunod sa ating mga magulang, kung ito'y nakakabuti para sa kanya, dapat ibigay natin. Kahit ang pagsalita ng ano ba nay? O ano ba nay? Kahit konti lang, hindi po pwede. Yung ganun lang, hindi po pwede na gawin natin sa ating mga magulang. Ikaw ba ay natawagan mo ang iyong mga magulang? Si nanay at tatay, natawagan mo ba? Nay, kumusta na kayo dyan? O baka naman sa isang taon o sa isang buwan, isang beses lamang. Mas binibigyan natin ng karapatan ng ating mga asawa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rida Allah, Rida bil walidain. Ang kasiyahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kasiyahan ni Allah sa iyo, kapag masaya ang iyong magulang sa ginagawa mo para sa kanya. Pag pinasaya mo ang iyong magulang, masaya siya dahil sa iyong pag-asikaso sa kanya. Pinasaya sumaya ang iyong nanay, yung tatay, ang iyong nanay at tatay, sumaya siya dahil ikaw na bilang anak ay binigay mong karapatan ng iyong nanay at nasiyahan ang iyong nanay sa iyong mga ginagawa. Masisiyahan si Allah sa iyo kapag nasiyahan ang iyong mga magulang. Dahil kapag namuwi ang iyong magulang, hindi masaya ang iyong mga magulang, kahit ikaw Muslim, siya ay Christian o siya man anuman, hindi siya nasiyahan, hindi masisiyahan si Allah sa iyo. Mga kapatid, ganun ang Islam. Kahit hindi Muslim ang ating mga magulang, binibigay ang karapatan ng magulang kahit siya ay hindi nating kapanampalataya. Dito itinuturo ang tamang batas. Rida Allah, Rida biwalidaini. Ang kasiyahan ni Allah ay ang kasiyahan ng mga magulang. Kaya natawagan mo ba ang iyong mga magulang o masigit mong pinoproblema ang iyong asawa? Hindi mo lang makausap ng isang oras, problema ka na. Love, saan ka na? Kanina pa ko katatawag mo lang ha. Hindi, isang oras nang nakaraan. Siyempre, ginagastusan mo ng pera. Pero yung magulang mo, tawagan mo ng magulang mo naman kasi, o sige na, tatawagan ko na. Hello, Nay, kumusta? Okay ba kayo dyan? Okay naman anak. O sige Nay, magpahingalan muna kayo. Tapos, isang buwan, isang taon. Mga kapatid, sabi ni Omar radhiyallahu anhu, ikaw, anta wa malu di abi. Ikaw at ang iyong kayamanan, ikaw at ang kayamanan mo ay pamimiyari ng iyong tatay, ng iyong ama. Anong ibig sabihin mga kapatid? Kahit ikaw ay merong asawa, kapag sinabi ng iyong mga magulang, halimbawa, merong batas sa Islam na pag sinabi niya hindi, ayaw niya dun sa babae na yun, anong dapat mong gawin? Susundin o hindi? Anong dapat gawin ng isang lalaki na Muslim? Sa totoo lang, susundin mo ang iyong magulang. Dahil pag may-ari ka, pag isang bagay na sa'yo, sinong dapat magmay-ari? Siya ba? Ibang tao? Halimbawa, sa'yo ang pera nito, 1,000. Sino may karapatan? Ikaw na may-ari o yung ibang taong hindi nagmay-ari? Yun ang simpleng paywati. Ikaw at ang kayamanan mo ay pagmay-ari ng iyong tatay o ng iyong mga magulang. Kaya pag hindi mo binigyan ng kasiyahan ng iyong magulang, anong mangyayari sa buhay mo? Kaya anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat? Sa isang ayat sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat, sabi niya, Yaya kutub kitabu bikuwati wa ata'nahul hukmu sagiyan. Sabi ni Zacarias radhiyallahu anhu na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang anak na lalaki, O Juan, si John the Baptist ang kinutukoy, manangan kang maigi sa kasulatan, yung batas, yung Torah, at aming pinagkalooban siya ng karunungan habang siya ay bata pa.
binigyan ng karunungan si Juan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig natin sabihin mga kapatid? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa barra bi walidayhi wa lam yakunu jabbaran asiyan. At ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na masunurin sa kanyang magulang, si Juan, at siya hindi palalo o palasuway kay Allah o sa kanyang mga magulang. Ang propeta ay tinuruan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging masunurin. Si John the Baptist maging masunurin sa kanyang mga magulang after ni Allah subhanahu wa ta'ala. Combination. At pagkatapos sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa salamun alayhi yawmu wiladun wa yawmu yamutu wa yawmun yab'atu hayyan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kapayapaan sa kanya, kunin nyo ito mga kapatid, at kapayapaan sa kanya sa araw na siya ay pinanganak. Kapayapaan kay Juan sa araw na siya ay pinanganak. At sa araw na siya ay mamamatay. At sa araw na siya ay muling ibabangon mula sa pagkabuhay. Ibabangon sa pagkabuhay, muling siyang bubuhayin. So ibig sabihin dito mga kapatid, pinapakita kung gaano dapat sambahin si Allah at maging mabuti tayo sa ating mga magulang. In example ang propeta. Pangalawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya dito sa isang ayat, wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran sakiyan. Sa taas nito, ito ay patungkol kay Maria. Na si Maria ay sinabihan dito na siya ay magbubuntis sa taas na ito. At si Jesus ay nagpayag. Nung si Jesus ay tinanong ng mga tao, nung siya ay bata pa, dahil siya ay nagsasilita nung siya ay sanggol pa lamang. At dito sa ayat na ito, sa baba, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging masunurin si Jesus sa kanyang ina. At hindi niya ito ginawa na maging ubod ng sama at malupit na pinuno. Masunurin si Jesus sa mananong kapayapaan sa kanyang ina. Ganon din si John the Baptist. After ng pagkilala sa nag-isang Diyos na tunay, dapat sa ating mga magulang tayo ay maging masunurin. So yun yung mga kapatid. Ang pangalawa, na dapat tayo ay sambahin lamang natin ang nag-isang Diyos na tunay at maging masunurin tayo sa ating mga magulang. So sa mga bagong Muslim, ito po ay binubuksan natin ang ating pag-isip. Dahil baka naman, patuloy pa rin tayo sa pagsamba kay Jesus. Nandun pa rin ang ating paniniwala na siya ang tagapagligtas. Wala na pong pupunta ng buhay natin. Huwag po tayong maniwala sa sinasabi ng mga ibang pananampalataya. Nasa pamamagitan ng pangalan ni Jesus ay babaguhin niya ang ating buhay. Wala pong katotohanan yun. Tanggapin mo lamang ang pangalan ni Jesus, babaguhin niya ang iyong buhay. Ikaw ay magiging mapayapa at uunlad ang iyong buhay. Kaya yun kapatid. Bakit? Kung meron ng dapat na pangalan na dapat sundin, kung pangalan lang talaga, walang iba kundi ang pangalan ni Allah. Si Allah. Bakit? Lahat ng buong mundo, lahat ng buong tao sa buong mundo ay alipin ng Saudi Arabia. Lahat ng katrabaho dito sa Saudi Arabia. Ikaw man ay Amerikano, Hapon ka man, Inchik ka man, Pilipino ka man, India ka man, ano ka man, nandito naghahanap buhay. Maunlad ang bansa na ito. Ito ang pinaka number 1, mag-angkat ng tao para maghanap buhay. Kung pag-uusapan ang tinatawag na pag-unlad, ang maunlad na bansa ay ito. Kaya tayong pasahurin, kaya tayong bigyan ng trabaho. Pilipinas, kung pangalan ni Jesus ang tunay na dapat na sundin natin, hindi naghihirap ang tao doon, hindi nagkakaroon ng kaguluhan. O sa Amerika o sa Europa. Pero dahil hindi ipinagmamalaki natin ang tinatawag na karangyaan. Bagamat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat na pagkatapos niyong maghanap buhay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat, kung aking pang naalala, parak na pansab wa ila fargab, sabi niya, pagkatapos niyong maghanap buhay, pagkatapos niyong ihanda ang inyong pangangailangan, ibig sabihin na una ang paghahanap buhay.
kayo naman ay maging deboto sa inyong Panginoon. Inuutos yan nila tayo maghanap buhay. Faida para kata pansab wa illa rabbika farga. Pagkatapos ng inyong paghahanap buhay, maging deboto naman kayo sa pagsamba sa inyong Panginoon. Hindi yung puro na lamang kayo pagsamba, walang trabaho, walang hanap buhay. Inuutosan tayo ni Allah, magtrabaho kayo, then pagkatapos ng inyong trabaho, iwanan nyo ang lahat ng bagay. Sa oras ng pagdarasal o pagsamba, kayo ay maging deboto kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito'y paalala sa atin mga kapatid, mga kababayan. Yun ang pangalawa. Ang una. Pangalawa ay yung una ay pagsamba kay Allah at pagsunod sa magulang. So yung pagsunod sa magulang ay kailangan natin talagang gawin. Pangatlo, yung pangalawa ay yung tinatawag na wayukimus sala, wayutuz zaka. Kailangan nating matutong magsala. Dahil ito utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, magdasal. Pag-aralan natin mga bagong Muslim yung pagdarasal. At sa mga naunang Muslim na patuloy na nagsasala lamang ng 2 beses. Sa mga sawika pa ng mga ano ba ito? Ng mga tausog na magsambahayan. Pag hindi tayo magsambahayan, kahit magsambahayan ka ng Jumaa, wala ang kwenta yun. Kailangan 5 times a day ang pagsasala, hindi 1 beses lamang. So magkasama laging dalawa, wayukimus sala, wayutuz zaka. Itayo mong pagdarasal at magbigay ka ng saka. Hindi tinatanggap ang sala kung walang saka. At hindi tinatanggap ang saka kung walang sala. Laging magkasama. Kahit sala ka ng sala, hindi ka nagbibigay ng saka, walang kwenta ang pagdarasal mo. Kaya sa mga kuripot, sa mga taong walang pakialam sa saka, tunay na hindi tatanggap-tanggap sa atin ang ating sala. Kaya laging magkasama ang dalawa. Kaya nga may isang kwento, mga kapatid. Bagamat itong sahaba na ito ay hindi ito ang sahaba na tinutukoy doon sa kwento na yun. Dahil ang kwento na yun ay dahil yun patungkol sa sahaba na yun. Dahil ang lahat ng sahaba, paalala lang dito, na ang lahat ng mga sahaba na tinatawag na lumaban sa tinatawag na gadsa, yung labanan sa Badar. Lahat ng mga lumalaban sa Badar, lahat yun ay pinatawad na ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano man ang nagawa nilang kasalanan. Pero lahat ng mga yun ay hindi gumawa ng kasalanan kahit sila ay pinatawad na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero meron isang kwento na kung saan ang isang sahaba, bagamat hindi ito sahih, pero sabi ng mga eskola, nakakakuha sa atin ng pampalakas ng ating faith, ng ating pananampalataya. Itong isang sahaba na ito, pangalanan natin sa ibang pangalan, dahil yung pangalan niya ay hindi ko kayang banggitin, dahil hindi totoo siya ay ganun. Dahil lahat ng mga lumaban sa Badar ay pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay daig. Nagbibigyan natin ng ibang pangalan. O halimbawa, pangalan niya ay Daud, halimbawa. Heto siya, araw-araw pumupunta sa masjid, nagsasala. On time, nagsasala siya. Pero lagi siyang nagmamadali. Kaya napapansin ng mga sahaba, lagi siyang nagmamadali. Kaya gumawa sila ng plano na tanungin natin siya dahil bakit siya laging nagmamadali. So itong sahaba na ito, sabi na ito, kasama ng Propeta Muhammad SAW, nung pagkatapos magsala, paalis na, hinarangan siya at tinanong siya, bakit ba tuwing pagkatapos ng sala ikaw ay nagmamadali? Sabi niya, kailangan kong magmadali dahil hindi pa nagsala, hindi pa nagdasal ang aking asawa. Oh, sabi niya, bakit? Obligatory naman sa babae magdasal sa bahay. Oo nga, sabi niya, pero wala siyang damit na mahaba kasi bawal ang babae na magdasal na hindi mahaba. So iisa lang pala yung damit nila. Iisa lang yung damit nila, kailangan niyang umuwi para hubarin yung damit at yung asawa naman niya ang gagamit. Ganun ba sabi niya? Kaya sabi ng Propeta Muhammad SAW, totoo ba yan? Sabi niya, oo. Kaya sinabi niya sa Propeta Muhammad SAW, ya Rasulullah, ipanalangin mo na paunlarin ang aking buhay.
Pero anong sabi ng Propeta Muhammad sallam? Wag na, sabi niya, wag na, makontento ka na lamang sa buhay mong yan. So, malis na yung sahaba. Pangatlo, pumunta na naman siya kay pangalawa, pumunta naman siya kay Propeta Muhammad sallam at sinabi niya, ya Rasulullah, sabi niya, panalangin mo na umunlad ang aking buhay. Tama na yan, makontento ka na lamang. Then, wala naman. Pangatlo, bumalik siya. Sabi niya, ya Rasulullah, idua mo kay Allah na mabago naman ang aking buhay sapagkat kami ay hirap na hirap. Diba ikaw, ang lahat ng panalangin mo ay tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, pinagbigyan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at unti-unting umunlad ang kanyang buhay. Meron siyang alagang isang hayop. Yung tupa niya naging dalawa, naging tatlo hanggang sa dumami. Dumami ito ng dumami. So siya ay nagsasala kasama ng Propeta every Dhuhr and Asr sa Madina. Nung dumami ang kanyang hayop, lumawak ang kanyang lugar, lumayo ang kanyang lugar sa dami ng kanyang hayop, hindi na siya nakapagdasal ng Dhuhr at Asr. Kasama na lamang niya ang Propeta at ang mga sahaba tuwing Jumaa na lamang. Dumami ng dumami ang kanyang mga kahayupan, ang kanyang hayop, hindi na siya nakapagsala ng Jumaa. Nakikibalita na lamang siya pag uwi niya kung ano ang paalala sa wakutba ng Yawmul Jumaa. Hanggang sa dumating ang panahon na si Propeta Muhammad sallam sa chapter 9 ng Surah At-Tawbah 75 to 77, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang ayat na yun, inutusan niya ang mga sahaba pumunta sa mga tao para kunin ang kanilang mga zakat. So pumunta, gumawa ang kasulatan ng propeta at pumunta sa mga tao. Nung pumunta na ito, isa sa nadaanan niya ay yung isang sahaba at pinakita sa kanya na kailangan magbigay kayo ng zakat upang panlinis ito sa inyong sala at sa mga pagkukulang nyo dahil hindi tinatanggap ang sala kung walang zakat. So tinasa niya. Tingnan ko nga, sabi niya ito ay isang uri ng tax. Sabi niya, pwede ba, sabi niya, sige, unahin nyo muna ang ibang tao tapos pagkatapos nyo bumalik ka lang dito. So inuna ng mga sahaba yung ibang tao. Pagkatapos bumalik ito ang mga sahaba, pinuntahan siya. Sabi nung sahaba na yun, tingnan ko muli yung kasulatan na yan. Sabi niya, ito isang uri talaga ng tax. Sabi niya, pwede ba, sabi niya, wag muna ngayon, pag-isipan ko muna, pag-aralan ko. So umuwi na ang mga sahaba dahil hindi nagbigay ng zakat yung sahaba na yun. So umuwi na sila. Kasi nalaman ng Propeta Muhammad sallam, sabi ng Propeta Muhammad sallam, o ikaw na sahaba, sabi niya, mag-ingat ka. So patuloy na ganun hanggang sa dumating ang panahon, na siya ay lulong na sa kayamanan. At dumating ang panahon na hindi na tinanggap ang kanyang zakat. Hindi na tinanggap ang kanyang zakat nung panahon na kung saan ay nasa bagay na kung saan delikado na ang kanyang kalagayan. Dumating na sa puntong siya ay nasa mahirap na ng kalagayan, ngunit hindi na tinanggap ang kanyang zakat. So ibig sabihin, mga kapatid, dapat nating maunawaan kung paano si Propeta Muhammad sallam nung siya ay mawala, maraming tumalikod sa Islam dahil ayaw nilang magbayad ng zakat. Kaya sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, pinabalik sa Islam ang mga tao, kailangan magbigay ng zakat, pero ayaw nila. Dahil magbabayad lang sila ng zakat sa panahon na ang propeta ay buhay pa. Pero ngayon ay wala na, hindi na kami magbigay ng zakat. Kaya sila ay dineclared na murtad o labas na sa pananampalatayang Islam. Kaya tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pag-aralan natin yung Islam. Ano ang pagkakaiba ng zakat at ng sala? Man taraka as-sala faqad kafar. Sino man ang mag-iwan ng sala, tunay na siya ay disbelievers na.
Sino naman ang mag-iwan ng sakat, hindi nagbigay ng sakat, siya ay disbelievers na rin. Kaya laging magkasama ang yuqimus sala wa yutus saka. Wa ma umiru illa liya'budullah wa mukhlisina lahu dinahu hunafa wa yuqimus sala wa yutus saka wa dinu kay nagsabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sambahin lamang ang nag-isang Diyos na tunay. At